Sino lang dapat yung kainggitan natin? May sinabi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron lang dapat tayong kainggitan. Merong masamang inggit at merong mabuting inggit. Okay? Ang masama, hindi dapat natin gawin. Hindi dapat tayo dun mainggit. Pero merong mabuti. Paano yun? Unang katangian na dapat natin kainggihan, rajulun atahu Allahu malan wa sallatahu ala halakatihi. Isang tao, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang tao na binigyan siya ng kakayahan, kayamanan, at yung kakayahan niya na yun, ginugugol niya sa Islam. Nagpapakain, nagdo-donate, no? Binibigyan niya lamang ito para sa Islam. Hindi niya ginagastos para lamang sa makamundong bagay. Ito yung dapat mong kainggitan, na dapat meron kang pangarap na sana ganon din ako at ibabahagi ko sa ibang tao kung anong kayamanan ang meron ako. Dapat hindi mo isipin na sana mawala sa kanya yun at sa akin na lang. Hindi pwede yun. Kailangan, mangangarap ka na sana ipagpatuloy niya yung gawain na yun at ako din magkaroon ng ganun para makakuha din ako ng reward sa gagawin niya. Okay? Ikalawa, nakatangian na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha fayuallimuhu. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng hikmah, kaalaman, at itong kaalaman na ito ay kanyang ibinabahagi. No? Binabahagi, sinishare na sa mga taong nasa gilid sa kanya. No? Kaya dapat hindi natin dapat ito kainggitan. O ito yung kainggitan dapat natin na hindi natin naalisin sa kanya yun. Si Jamil, Masya Allah, ang ganda ng boses niya. Ganun dapat tayo. Sana maging maganda rin yung boses ko. Para dalawa kaming magaling magbasa sa Quran. At nabibigkas natin ang tama yung Quran. Ganun dapat mga brothers, no? Sisters. Inshallah, sa maikling paalala na ito.